Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang part 2 ng ating story. Selfie tayo, baby? Sa pagkabigla ay hindi ako nakaiwas kay Mang Ruben. Send mo sa akin yan sa messenger ha? Tugon pa niya at hinalikan niya ako sa noo sabay po sa akin. Muli akong kinilig sa ginawa niyang yun. Nang makaalis si Mang Ruben, ay humiga ako sa kama at tinawagan ko ang isa sa best friend ko dati dito sa Cavite na nasa Bicol na. Sa pagpapatuloy po ng ating story. Matapos kong magkwento sa best friend ko na si Charmaine na nasa Bicol na ngayon ay inaalala ko ang nangyari maghapon. Para akong pagod na parang may hinahanap pa. Naalala ko na kailangan ko nga palang isend kay Mang Ruben ang selfie namin sa messenger. Kaya nag-open ako at saktong online siya. Pagka-send ko ay sinabihan ko siyang huwag niyang ipopost ang picture namin at sumang-ayon naman siya. Baka kasi kung ano pa ang isipin ng mga tao, lalo pa't janitor namin siya sa school na pinagtatrabahuhan ko. Salamat Ma'am Nika. Napakaganda mo talaga. I love you. Tugon ni Mang Ruben sa chat namin. Pagkabasa ko noon ay hindi na ako nakasagot pa at nakaidlip na ako agad sa pagod. Lumipas ang mga araw na naging payapa ang lahat. Hindi ko iniwasan ang janitor na si Mang Ruben. Sa halip ay naging mas close pa kami. Tuwing tanghali ay dinadalhan niya ako ng ulam pananghalian. Hindi kasarapan ang luto ni Mang Ruben. Pero namamangha ako sa effort niya na ipagluto pa ako. Kalakip nun ay nagiiwan siya ng sulat. Isang love letter kung saan naghahayag siya ng labis na pagmamahal sa akin. Walang halong kabastusan ang mga sulat niya sa mga letter at napapablush talaga ako. Hindi naman nakakahalata ang mga kasamahan kong guro dahil sa patago ang parang panliligaw sa akin ni Mang Ruben. Minsan, nagpunta siya sa room ko at pasimple siyang humahaplos sa bandang baba ng aking likuran. Sinasaway ko siya kasi ay nasa klase ako at nagtuturo noon. Agad naman siyang susunod at bigla na lang bubulong sa akin ang "Miss na kita, Ma'am Nika." Sabay punta sa CR ng room para maglinis. Hanggang sa nakasanayan ko na nga ang kapilihan niya tuwing nagpupunta siya sa klase ko. Pero isang araw, pauwi ako noon at dumating ang kaisa-isang manliligaw ko noon na binasted ko. Walang iba kundi si Raven. Hindi siya nakapasa sa akin kasi mayabang at hambog talaga siyang lalaki. Hindi lang sa itsura, kundi pati na rin sa ugali. Nakamotor ito at nagpapapansin sa akin noon. "Hey, Nika babe, lika na, sabay ka na sa akin." Ang wika niya sa akin. "Alam mo Raven, tantanan mo na ako. Matagal ka ng busted, diba? At isa pa, di ba jowa mo na yung kaibigan kong si Christia, di ba? Alam mo Nika, wala namang masama na gawin din kitang jowa ko, di ba? Kaya halika na, bago ka paabutan ng dilim dito. Sige na." Pamimilit pa niya. Padilim na noon at pilit akong hinihila ni Raven pasakay sa motor niya. "Ano ba Raven? Bitawan mo nga ako at nasasaktan ako." Pasigaw kong sabi sa kanya. "Huwag ka nang maarte. Halika na." At biglang may isang malakas na suntok ang tumama kay Raven sa kanyang muka na nagmula kay Mang Ruben. "Mayos ka Brad. Kung ayaw sa'yong sumama, respetuhin mo yun." Sambit ng janitor na si Mang Ruben pagkatapos niyang upakan si Raven na mangilong-ilong tumayo at umalis.
Humarurot ng mabilis ang kanyang motor papalayo. Ayos lang ho ba kayo, Ma'am Nika? Baka na paano ka? Ayos lang ako, Mang Ruben. Salamat ah. Tugon ko sa kanya. Nang mahimasmasan ako, ay sinabi niyang iyahatid niya ako pauwi at pumayag naman ako. Nang makarating kami sa bahay, ay pinatuloy ko muna siya. Pumasok muna ako sa kwarto para magbihis, pero nagulat ako nang bigla siyang nagsalita. Ewan ko ba bakit nagulat ako? Iha, dito muna ako ah. Baka balikan ka ng bokong na yun eh. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatanggi kay Mang Ruben. Sumang-ayon ako na dito muna siya manatili. Biyernes naman noon at naisip kong ayos lang siguro na wag muna akong pumasok bukas dahil lagi na lang akong overtime. Nagluto na lamang ako ng corn tuna at yun na ang hapunan namin ng janitor na si Mang Ruben. Masaya kaming nagkukwentuhan. At eto, binobola niya na naman ako na kesyo. Miss niya na raw ako. At gumaganda pa raw ako lalo. Ay naku, Mang Ruben. Miss din kita, no? Pasensya ka na at saglit lang tayo mag-usap sa school. Di bale, nababasa ko naman yung mga sulat mo sa akin eh. Ang wika ko. Ayos lang, Iha. Buti naman at nababasa mo. Nagustuhan mo ba yon? Siyempre, at natutuwa nga ako sa mga sulat niyo eh. Sabay ngiti ko kay Manong. Tumayo na ako para maghugas. Nang biglang yumakap siya sa akin mula sa likuran at ibinaba niya ang maikli kong suot. Iba ang kuryenteng dulot nito sa akin sa mga oras na yun. Biglang tumikit ang labi ni Manong Ruben sa aking tenga at bumulong. Pasensya na, Iha. Hindi na kasi ako makapag-antay eh. Ang sabi niya. Sa puntong yon ay wala na akong nagawa pa kundi pumayag sa nais niya. Ayaw ko mang aminin, pero simula nung may namagitan sa amin ni Mang Ruben, ay parang hinahanap-hanap ko na rin yung aliw na binibigay niya sa akin. Dinala ko ni Mang Ruben sa sala at pinahiga niya ako agad sa sofa na para bang gigil na gigil. Iha, kailan mo kaya ako sasagutin? Matagal na kitang gusto at matagal na rin akong sabik sa'yo. Nagmamakaawa ang mukha ni Mang Ruben noon. Mang Ruben, hindi ko pa ho alam eh. Nahihirapan ako kung tama po ba to o mali yung ginagawa natin. Ba't ka naman mahihirapan, Iha? Pangako, hindi kita papabayaan. Maniwala ka sana. Sabay halik niya sa akin sa noo. Ramdam ko ang kapanatagan kay Mang Ruben. Pero nagtatalo ang puso at isip ko. Kung tama bang maging boyfriend ko ang ganito katandang lalaki. Maya-maya pa ay sinunggaban niya ang aking labi at tumugon na rin ako. Hanggang sa tuluyan ko lang ang ibigay muli ang katawan ko sa isang janitor ng aming eskwelahan. Wala siyang kasawa-sawang sinurit ako ng buo at paulit-ulit. Hindi ako magsasawa sa iyo, Iha. Masaya ako kapag nakikitang masaya ka. Ang sabi pa niya. Halos mabaliw ako sa panggigigil sa akin ni Mang Ruben. At hindi ko mapigilan na maipa ko ang aking mga kuko sa kanyang likuran. Sa kalagitnaan ng pagpapakasasa naming dalawa sa sofa, ay napaisip ako. Buo na ang loob ko. Si Mang Ruben ang totoong nakaka-appreciate sa akin. At siya ang gumising sa aking diwa bilang babae. Siya ang gusto kong mapangasawa. Sa kabilang dako, dumating sa Cavite si Rigor, ang kaibigan ni Mang Ruben, at si Krisha na kaibigan naman ni Nika.
patago at sikreto ang pagdating nila sa Cavite. Pagbaba sa terminal ay tinawagan ni Rigor ang kaibigan niyang si Mang Ruben. "Ka Ruben, kamusta ho? Kakabalik ko lang sa Cavite. Kasama yung bagong aalagaan ko na baka asawahin ko. Baka naman pwede mo kaming ihatid." Ang wika nito. "Saglit lang, Rigor. Ako'y wag mo na nga idamay din sa mga kalukuhan mo. Matanda na ako. At inaalagaan ko yung prinsesa kong si Nicole, na anak namin ni Nika ang asawa ko." Sagot ni Mang Ruben mula sa kabilang linya. Nagulat ako sa narinig ko. Alam kong nagsisinungaling si Mang Ruben noon sa kausap niya sa telepono. Pero hindi ko alam kung bakit parang kinilig ako bigla. Habang umuuga ang sofa dahil sa panggigigil sa akin ni Mang Ruben, ay ang nasa isip ko lang ay siya lang ang tanging lalaking nagpaabot sa akin sa limitasyon. "Huwag niyo akong iiwan, Mang Ruben. Please, lagi mo akong pasayahin." Tahasan kong sambit sa kanya. "Oo naman, Nika. Basta pumayag kang akin ka na lang." "Oo, Mang Ruben. Sa'yo na po ako. Sayong-sayo lang. Asawahin mo ako lagi. Ay papayag ako kahit anong oras mo gusto. Basta ako lang po." "Oo naman, Nika. Ikaw lang ang mahal ko." Yan ang mga katagang binitawan namin sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na nga naming marating ang rurok. Hingal na hingal kami pareho habang magkayakap. "Iha, mahal na mahal kita. At pasensya na kung gantong paraan yung ginawa ko." "Wala yun, Mang Ruben. Higit kanino man, ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal mo sa akin na sa ibang lalaking mas bata ay hindi ko naranasan." Sabay titig ko sa kanya habang namumungay ang aking mga mata. Maya-maya ay tumugon siya sa akin ng halik na banayad. Pagkalipas ng ilang minuto ay pinatalikod niya ako sa sofa at doon ay muli niya akong inangkin. Tila nakasanayan ko na ang ginagawa niya sa akin na ganito. Nakailang ulit pa kami ni Mang Ruben hanggang sa tuluyan ng humupa ang nararamdaman naming uhaw. Lumipat kami sa kwarto ko at magkayakap kaming humiga. Para talaga kaming tunay na magkasintahan ng mga oras na yun. Tinitigan ko siya. Hindi naman siya kagapuhan at kakisigan. Pero iba talaga yung nadarama ko para sa kanya. Mahal ko na yata ito eh. Hanggang sa hindi ko na malayang, nakatulog na pala kami pareho. Pagising ko ng umaga ay wala na siya sa kwarto. Narinig ko na nagluluto na pala siya. "Oh, gising ka na pala, Iha. Halika't umupo ka na. Pasensya ka na kung namakialam na ako sa ref mo." "Ayos lang po, babe." Sagot ko at nagulat siya sa tugon ko na may kasama pang pagkiss sa pisngi niya. Teka, Iha. Tayo na ba?" Tila kinikilig siya na parang isang binata. "Oo, babe. Akin ka na. At sa'yo na ako." Ang wika ko sa kanya. Hindi kita bibigo o hindi ka. Sabay halik niya sa aking noo. Hinanda ni Ruben ang specialty niya. Egg omelette at talog na ginawang patty ang itsura. Bago yun sa niluluto niya sa akin. At tila, ito yata yung pinakamasarap. Pasensya ka na sa mga luto ko dati ah. Ito lang yata yung masarap na ginawa ko. Kasi ito yung favorite ko eh. Ayos lang, babe. Walang anuman yun. Sabay haplos ko sa baba niya. Ano ba? Nagiging pilya na ako ah. Tinapos na namin ang pag-aalmusal at bago ako maghugas ay muli siyang humirit sa akin. Nag-stay pa siya ng half day at walang humpay pa niya akong pinagsawaan bago siya umalis ng tanghali.
Abangan po ang next episode ng ating story.